Matagal-tagal pa bago maganap ang 2026 NBA Draft, pero alamin natin kung sino ang nasa top 3 ngayon sa prospect ng NBA. Kaya naman ito ang tatlong NBA prospect na nangunguna sa listahan. Number 1, AJ Dybantsa. Si AJ ang may pinakamataas na ceiling sa top 3 dahil sa kakaibang kombinasyon ng kanyang laki, haba at natural scoring ability. Isang wing na kayang gumawa ng kanyang sariling opensa. Isang katangian nga na napakahalaga ngayon sa modern NBA. Sa kanyang huling taon sa high school ay naglaro ito para sa Utah Prep. Ito na rin ang dahilan kung bakit napansin siya ng mga scout sa college dahil nag-average nga siya dito ng 21.5 points, 12.7 rebounds and 3.2 assists per game. Kaya naman pagpunta niya sa college ay kinuha ito ng Brigham Young University, isang kolehiyo na tiyak ay makakapagpalakas pa sa kanya upang maging handa kung sakaling makuha ito sa susunod na season. Hindi naman nagkamali ng piniling universidad si AJ dahil nagagamit naman siya ng tama dito based sa numbers na kanyang itinatala. AJ averaging 23.1 points, 7.2 rebounds and 3.8 assists per game at samahan pa yan ng kanyang 59.1% mula sa field. Abangan na lang natin ang mga susunod na mangyayari sa player na ito. At tignan na rin natin sa 2026 NBA Draft kung matatawag ang kanyang pangalan. Meron pang dalawang player sa ating listahan, kaya naman pag-usapan na natin yan. Number 2, Darin Peterson. Si Darin ang madalas ilarawan ng scouts bilang modern NBA guard dahil nga yan sa kanyang scoring, playmaking at depensa. Maagang nakilala sa high school dahil sa kanyang maturity at control sa laro kumpara nga sa mga kaedad niya. Si Darin nga ay mataas ang basketball IQ dahil alam niya kung kailan siya aatake, kailan magpapasa ng bola at paano babasahin ang depensa. Sa kanyang senior year sa Cuyahoga Valley Christian Academy ay nagtala ito ng 30.4 points, 7.4 assists and 2.2 steals per game. Yan ang dahilan kung bakit maraming scouts din ang talaga namang binantayan ng player na ito. Pagpasok nito sa college basketball ay napunta ito sa University of Kansas. Sa Kansas Jayhawks niya ay pinamalas ang kanyang kakayahan at baka ito na rin ang paaralan na magtutulak sa kanya upang makilala ng mga scouts sa NBA. Ngayong season para sa Kansas ay nagtatala na ito ng 19.3 points, 3.8 rebounds and 2.8 assists per game at mayroon pang 52.8% mula sa field. Sa tingin nyo ay magtutuloy-tuloy kaya ang ganitong laruan ni AJ sa college basketball? Kung ano nga ang masasabi nyo patungkol dito ay comment nyo lang dyan sa baba at babasahin natin yan. Number 3, Cameron Boozer. Si Cameron ang pinakakompleto at pinaka-stable sa tatlo pagdating sa fundamentals at basketball IQ. Hindi man siya kasing explosive ni Dybantsa o kasing flashy ni Peterson, ay napakataas naman ang efficiency niya sa laro. Sa Christopher Columbus ito nag-aral at naglaro sa high school. Dito ay nagtala siya sa huling taon niya ng 22.1 points, 11.8 rebounds and 3.2 assists per game, shooting 62% mula sa field at 46.7% mula sa 3-point line. Dahil nga dito ay napansin siya ng Duke University. At dito na rin siya pumasok sa college upang dito niya susubukan magpakilala sa mga scouts ng NBA. Ngayon ay isa na siya sa napapansin ng mga scouts dahil nga yan sa numero na kanyang itinatala. Boozer averaging 23.3 points, 10 rebounds and 4 assists per game, shooting 56.7% mula sa field. Siya ngayon ang tumatayong forward center ng Duke Blue Devils na inaasahang umaligi sa kanila sa ilalim ng rim. Hindi man siya isang elite rim protector pero kung titignan ang good side ay wala ka nang hahanapin pa sa player na ito. Hindi issue kay Cameron ang skill o IQ, ngunit ang pangunahing concern nga sa kanya ay kung kaya niya bang iangat ang impact niya sa NBA level bilang dominant two-way big. Pero alam naman nating normal ang mga ganitong katanungan sa mga NBA prospect dahil merong mga players na sa college lang naging dominante. Ano nga ba sa tingin nyo? Kung sakaling makuha ito sa 2026 NBA Draft ay makasabay nga ba ito sa NBA level? Kung may masasabi nga kayo ay sabihin nyo lang dyan sa comment section at babasahin natin yan.